Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. So tinatalakay natin yung mensahe ng mga naunang mga propeta. Kasi ito na yung pangalawang bahagi ng libro, yung Risalat. At yung naging focus talaga nitong itong pangalawang bahagi. Iisa lang ang mensahe ng lahat ng mga sugo at mga propeta. Mula sa kauna-unahan sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan, isa lang, kaisahan ni Allah. Ano man ang kanilang kalagayan, di ba maaaring nag-iiba-iba yung kalagayan, di ba? Merong mga propeta na hari, si Dawud at si Sulaiman alaihimassalam, at merong mga propeta na kumbaga alipin o pangkaraniwang tao lang, pero pareho pa rin yung kanilang mga mensahe. May mga propeta na doon lang sila nangaral sa lugar nila, at mayroong mga propeta na nangaral sa iba't ibang mga lugar katulad ni Ibrahim alayhis salam. Pero isa lang talaga ang mensahe nila. At itong mga mabadi nito, itong mga prinsipyo na ito ay mananatili nga habang panahon. So yung mga ipinangaral ng mga propeta ay hindi lang valid, kumbaga yung pangkalahatan sa kanila. Hindi lang sa lugar at panahon na kung kailan mayroong propeta, kahit wala ng propeta, nananatili ang mga prinsipyo na ito. Kaya nga tinawag ito ng mga scholar bilang al-mabadi'ul khalida pala. Al-mabadi'ul khalida, mga prinsipyo na panghabang panahon. Prinsipyo na panghabang panahon. At actually, napapabilang dito, sinasabi ng mga scholar, yung mga arkanul Islam at arkanul Iman. Ang arkanul Islam at arkanul Iman, bukod pa sa tauhid na pinangangaral ng mga propeta, lahat sila merong ganong katuruan. Arkanul Iman, parehong-pareho. Lahat sila. Kasi hindi naman magbabago yun eh. Mula noong unang panahon, si Allah, yun pa rin si Allah. Yung mga anghel, yun pa rin yung mga anghel. Yung mga kasulatan, maaring may magbabago kasi may darating na bago. Pero kinikilala lahat ng mga nauna. Yung mga propeta, ganun din. May mga dumarating na bago. Pero kikilalanin lahat ng mga nauna. Kikilalanin silang lahat. Yung kabilang buhay, yung qadar, parehong-pareho ang paniniwala. Yung arkanul Islam, yung shahadatain, dalawang pagsaksi, maaring magbabago. Kasi di ba ang sasaksihan ng tao na propeta, yung propeta sa lugar at panahon niya. Kaya yung shahada ng mga tao nung panahon ni Ibrahim alayhis salam, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahima Rasulullah. Sa panahon ni Isa alayhis salam, asyhadu anna Isa Rasulullah. Ganun yung shahada nila. Pero yun pa rin yun. Nasa prinsipyo pa rin na ito, na hindi siya lumabas dito. Yung sala, maaaring nagkakaiba ng sala. Yung sinasabi ng mga scholar, kung bakit di ba nasa lubong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Musa alayhis salam. Humihirit si Musa alayhis salam, bawasan mo yung sala na itinakda ni Allah. Kasi doon sa panahon nila, maaring yung sala nila higit pa sa 5 na ginagawa natin ngayon, higit pa sa 5. Nakita niya na hirap sila. Hirap yung mga Hudyo na tuparin. Pero nga nahiya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumawad pa. Pero yung sala, meron. Naiulat yung sujud at iba pa na ginagawa ng mga propeta. Pagbabayad ng zakah, doon nababanggit sa Quran, lalo na pinangaral ni Isa alayhis salam. Yung fasting, ganoon din. Wa kutiba alal ladina min qablikum, isinabatas ito sa mga nauna sa inyo. Yung Hajj, sa lahat ng ito ay isinabuhay ng mga propeta, lahat-lahat. So kabilang doon nga sa mga al-mabadi, al-khalida, yung mga masailul akida, mga usapin ng akida. At yung ngay arkanul Iman, unang-una, tauhid. Yung sinasabi, laysatid da'wa ila ibadatillahi wahdahu hiyal kadiyah al-wahida.
So ang da'wa daw kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lang ang nag-iisang bagay na allati ittafaqat fiha ar-risalat, na nagkakaisa ang mga kasulatan dito o kapahayagan. Hindi lang da'wa, hindi lang pag-aanyaya tungo sa mga, hindi lang pag-aanyaya sa mga tao patungo kay Allah. Marami pang ibang nilalaman na katuruan ang mga propeta. Ang mga propeta, nagbawal nga rin sila ng mga krimen. Ipinangaral ni Lut alayhi salam, wala tabkasu nasa biasyaihim. Huwag mong dadayain ang mga tao sa kanilang mga ari-arian. Pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa na ililibing nila ng buhay yung kanilang anak na babae. Sa pangunahin sa kanilang pinangaral bukod sa da'wa, yung mga usapin ng akida. At kapag sinabing akida, ito yung arkanul iman, napapaloob na dito. Yung arkanul iman. Yung paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga kasulatan at iba pa. Fa'amakinu al-ittifaq kathiratun. Ang mga lugar ng pagkakaisa o pagkakatulad nila, pagsasang-ayunan ay marami. So, sa maraming bagay nagkakatulad ang mensahe ng mga propeta. Famin dalika umurul li'tikad alati tashakkala tasawuran wahidan wa asasan wahidan lada jami'ir rusul wa atba'ihim. So nga, napapabilang dito yung mga usapin ng akida. Na iisa lamang ang konsepto at iisa lamang yung mga paninindigan nito para sa mga propeta at kanilang mga tagasunod. Fa'awal rusul, ang kauna-unahang sugo, sino? Sino yung kauna-unahang sugo? Propeta yun. Kauna-unahang propeta. Pero ang unang sugo, si Nuh alayhis salam. Si Nuh alayhis salam, kauna-unahang sugo. Fa'awal rusul, Nuh dakkara qawmahu bilba'ti wan nusyur. Kauna-unahang sugo, si Nuh alayhis salam, pinaalalahanan niya yung kanyang nasyon sa pagkabuhay muli. Famimma qalahu liqawmihi, at kabilang sa mga sinabi niya sa kanyang nasyon, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Si Allah, siya ay nagpasibol sa inyo sa lupa ng pagpapasibol. At yung pagpapasibol, sinasabi niya si Allah daw ay ang siyang nagpasibol sa mga tao mula sa lupa. Na yung tinutukoy nga dito, syempre unang-una, yung pagkakalikha kay Adan na nilikha mula sa putik. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. At pagkatapos ito, pagkamatay yung tao, ibabalik sila ni Allah sa lupa. At pagkatapos, pasisibulin sila muli ni Allah mula sa lupa ng isang pagpapasibol. Na yung katulad ng halaman. So sa ganito inilarawan yung pagkabuhay muli. Sa ganito inilarawan ang pagkabuhay muli. Katulad ng tinatalakay natin dun sa Al-Qiyamatul Kubra, na maraming mga paglalarawan sa Quran na inilarawan yung pagkabuhay muli katulad ng pagkabuhay ng tigang na lupa o kaya pagtubo ng halaman. Pero dito, ultimo yung pagsisimula ng buhay ng tao nga nanggaling sa lupa. Na tinutukoy nga dito si Adam alayhis salam. Yung mga makabagong tao, maaaring hindi na galing direkta talaga sa lupa. Kasi sinilang na tayo ng ating mga magulang o ina. Pero yung si Adan, galing talaga siya sa lupa. So kabiling sa mga kahulugan nito. So dito, ipinaalala ni Nuh alayhis salam na nilikha sila ni Allah sa pamagitan ng lupa. Ibabalik sila sa lupa at mula rito sila ay pasisibulin muli. Parang naalala ko yung kanta. May kanta yun, laging kinakanta yun ng mga lola ko sa videoke.
Ay, videoke. Wala pang videoke nun. Yung karaoke, nabutan mo pa yun. Yung tape, may tinatawag silang tape, -1. Music lang yun, wala yung kanta na yung boses. Kasi sasabayan mo yun eh. Tapos na-invento yung multiplex. Pwede mong patayin yung kanta para kung gusto mo, kakanta ka. O kung ayaw mo, papakinggan mo yung buong kanta, andun din yung boses. Lalabas. Ano ba yung kanta yun? Nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa. Lagi yung kinakanta yun eh. Yan, isingit ko lang kasi Ibig sabihin, yung kupar, ipinangaral din nila ito sa kanilang mga sarili. Kasi ganito rin pinangaral ng mga propeta. Maganda yung lyrics nun eh. Kung tula lang siya, makabuluhan kumbaga yung sinasabi niya. So maaaring yung mga ganitong mga pangaral, bakas, nung katulad ng mga ipinangaral ni Nuh alayhis salam. Bakas ng mga pangaral na katulad ng ipinangaral ni Nuh alayhis salam. Si Rico J. Puno din pa kumanta nito. May sabi, nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa o nakusa. Kumbaga, puro parang pinagkukuha to sa mga bersikulo ng Biblia eh. Yung kanta na to. Yung pinagusto kong linya dito. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Ito rin ito yung golden rule. Na bersikulo dito sa Bible. At sa Islam, yung version ng mga Muslim sa ganito, sa Islam, kumbaga, yun yung la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi nananampalataya, hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggang sa mahalin niya para sa kanyang kapatid, ang minamahal niya para sa kanyang sarili. Nangangaral din sila ng ganitong mga bagay na may kinalaman sa akida. Lang bandang huli kasi, naghalo-halo na eh. Naghalo-halo na yung kanilang mga katuruan. Parang ngayon, Chinese New Year. Kung daming Katoliko, Chinese na rin. Ang dami na namang nagkalat ngayon. Yung mga palaka, mga Buddha, pinagbibili nila. Tapos mga pulseras, pampaswerte, at iba-iba pa. Di mo sila yung chick. Pero yun nga, nahalo-halo yung kanilang mga paniniwala. Gayun din si Allah, ito di ba? Paniniwala sa araw ng paghuhukom. Wa alamahum bil malaikati wal jin. At yung mga naunang mga propeta, nangaral din sila tungkol sa mga anghel at mga engkanto. Yung nababanggit ko, yung paniniwala sa mga jin, hindi siya kabilang sa arkanul iman, pero sinisingit siya ng mga scholar sa pagtalakay pagkatapos ng imanu bil malaika. Doon siya inilalagay. Kasi nga mayroong mga pagkakatulad yung mga anghel sa mga jin. Unang-una, sa epekto nila sa tao. Merong epekto sa tao ang mga jin at mga anghel. Alhamdulillah. PPM ko rin pala si Kapitan. PPM ko sabi ko, nag-PM na. Sabi sa akin si Ahmad eh. Ba't di ka naman nag-PPM? Ba't kailangan mo pa Hindi gagawa ng gagawa ng drama yan. Sabihin, ayaw makipag-uusap nun eh. May sablay talaga yun. Alam ko yung ugali ng mga yan. Ayun na nga pupuntahan eh. Oo. Yung ugali ng mga yan eh. Magagaling yung mastang mastang biktima. Generic ka na. Oo. Ganyan kasimple. Sinabi naman niya sa akin yun, nandun sa nandun kami sa parok eh. Sabi ko, punta ka lang kahit kailan mo gustuin. Gusto kong sasabihin sana. Sige, punta ka, subukan mo lang. Tapos sa kailang punta sila rito, linggo-linggo, nandito sila. Hindi nga sila dumadaan dito eh. Nahuli ko pa sila dyan, pasimple pa silang dumadaan dyan. Yung nandun na nakwento ko sa inyo, nandyan ako.
Hindi man lang tumigil dire-diretso lang salam-salam lang. Kung gusto nila ako sadyain, hindi sadyain nila ako. Wala mas loyal sila diyan. Ngayon gusto ko kasing kasama si Mrs. Boda. Kasi kung di nila ako papaniwalaan, si Miss Boda magpapaliwanag, ganun nangyayari. Ngayon lang yun. May iba silang plano. May drama. Nagsabi na nga si Tutoy, wala siyang pakikinggan sa NCMF. Oh, yun Wala ayaw. siya pakikinggan sa Ustad. Oh, Sino sila para pakinggan ito? tama. Wala na lang. Drama. Hindi na hindi na lumampas na yung kumbaga, yung kaso lumampas na sa barangay. Oh, nasa korte na. O bakit pipilitin pa nung tanod na ayusin yung problema? Lumampas na doon yung kaso. Tsaka lumampas na yung yung pagkakataon nila na maayos. Ang dami na nangyari dito, wala naman sila. Ngayon nananahimik na tayo, gusto naman nila manghihimasok sila para mabulabog na naman tayo. Yan yung nabanggit ko kahapon. Nung sinusuntok tayo, wala silang ginagawa. Gagawin lang sila. Pero nung tayo ng susuntok, awat na. Yung kagaguhan, di ba? O kaya tatalikod na tayo para hindi tayo masuntok. Uy, sandali, mag-ayos muna kayo. Wala silang alam sa ginagawa. Wala silang alam sa kada. Wala silang alam sa kumbaga sa pagtanggap ng reklamo, sa pagsisiyasat, pag-iimbestiga, paghahatol, pagpapatupad sa hatol. Mga bahagi yun ng kada Ngayon, umasta-asta sila dito noon na kadi. Sinasabi sino man nagsabi nito? Ay, ito? Yung sinasabi ng kuffar sa kanilang mga propeta. Sinasabi ng kuffar sa kanilang mga propeta. Sasabi nila, mahada illa basyarum mitlukum. So nag-usap-usap yung kuffar matapos silang dawahan ng mga propeta. Sabi ng mga kuffar, huwag kayong maniwala dyan. Hindi sila hihigit pa sa pagiging tao na katulad ninyo. Mga tao lang yan, katulad lang din ninyo. Huwag kayong maniniwala dyan. Yuridu an yatafaddala alaykum. Gusto nila na mangibabaw sa inyo, kaya sila nangangaral ng ganyan. Gusto nila na mangibabaw sa inyo. Itakbo ng utak ng kuffar, ganito Actually, kahit doon kay Paraon, ganito rin yung mga usap-usapan nila nun Walau sya Allahu, la anzala malaikatan, ma sami'ta bihada fi abaina alawalin. Kung ginusto sana ni Allah, di sana nagpadala na lang siya ng mga anghel. So, ang ibig sabihin dito, kaya ito yung kumbaga, ito yung aya na inilakip dito, isinama dito kasi nabanggit ng kuffar yung mga anghel. So, ibig sabihin, naniniwala sila sa mga anghel kasi ipinangaral ito ng mga propeta. At alam nila, kilala nila yung mga anghel. Ngayon, ibig sabihin nila dito, kung gugustuhin ni Allah, ba't di na lang siya magpadala ng mga anghel? Di mas naniwala kami. Yung mga ganyang pangaral, hindi namin yan narinig mula sa mga nauna naming mga ninuno. In huwa illa rajulun bihi jinna. Yung tao yan na sinapian. Tao yan na, kumbaga na nabaliw. At iba pang mga kapintasan na binibigay nila sa kanila. So, nandun to sa Suratul Mu'minun, verse 24. Yung kanina, Suratul Nuh, verse 18. Ganyan din, yung paniniwala sa kabilang buhay. Yung kanina kabilang buhay, o pagkabuhay muli. So, naniniwala din sila doon sa kabilang buhay. Kaya nga magandang pangdakwa yung yung Arkanul Iman. Pandakwa yung Arkanul Iman. Kasi lahat ang yung pinaniniwalaan ng kupar lalo na Kristiyano. Kaysa magdakwa ka ng yung kasiraan ng Biblia. Diba? Madalas ganun yung dakwa O sa Biblia may ganito, sa Biblia ganyan. Hindi magdakwa ka na lang ng yung Arkanul Iman. Sabi mo, magkapareho naman tayo halos nung pinaniniwalaan. Ang pinagkaiba lang, sumasamba ko sa iba pa liban kay Allah. O di ba? Di malinaw yung mensahe.
Hindi na paligoy-ligoy. Hindi nakakainis. Nakainis yun yung kumbaga, buong buhay mo, bilib na bilib ka sa Biblia. Di ba? May mga taong ganun, na relihiyoso naman talaga sila. Pinanghawakan talaga nila yung Biblia. Tapos sasabihin mo, yung Biblia mali. O yung Biblia ganito, ganyan. Hindi masasaktan yung tao. Para mong minura, yung kanilang sinasamba. Kasi, kumbaga, sasabihin niya, sisiraan mo yung Biblia o nagsalita ka laban sa Biblia. Ngayon, kung kailangan mo mang banggitin na nabago yung Biblia, edi isingit mo siya doon kapag natalakay mo na yung Imanu bil Kutub, di ba? Pananampalataya sa mga aklat o mga kasulatan. Isingit mo siya doon. Naniniwala kami yung Quran ganito. Salita talaga siya ni Allah at hindi siya nagbago mula noong una pang panahon hanggang ngayon, hanggang sa darating pang panahon sa dulo ng panahon. Hindi siya magbabago. Hindi katulad ng mga naunang mga kasulatan, huwag mo na specific na Biblia, ganito, ganyan, na nabago ng mga tao. O mag-iisip yun. Mag-iisip yun. Ano kaya yung nabago ng mga tao? Di sabihin mo. Halimbawa niyan, yung mga Katoliko, yung Protestante, iba-iba sila ng version ng Biblia. Hindi mo na kailangan mag-elaborate eh. Doon pala mapagtatanto na nila. Oo nga, ba't ganun? Akala ko ba yung Biblia salita ng Diyos? Tapos bakit iba yung Biblia ng Katoliko? Iba yung Biblia ng Protestante. Tapos yung iba-ibang mga bansa, may kanya-kanyang translation. Minsan iba-iba pa ng kahulugan. Tapos sabihin mo, yung Quran nasa original pa rin na Arabic mula ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ibang kasulatan wala na. O mapaisip ngayon yung nasa ni original na Biblia sa wikang Hebrew o sa Aramaic ni Isa alaihi salam. Mga ganung bagay hindi kailangan na sabihin yung mga tao, tanga lang naniniwala sa Biblia. O yung Biblia bastos. Hindi kailangan yun eh. Yung magandang ipangaral yung talaga. Magpo-focus ka sa Arkanul Iman. So dito, Suratul Baqarah, verse 126. Sabi ni Ibrahim alaihi salam, Rabbi ji'al hada baladan amina. O Allah, dulutin mo na ang bayan na ito ay maging bayan na ligtas. Warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. At biyaan mo ang mga tao na titira rito. At ito ko niya rito yung Makkah. Biyaan mo sila ng mga prutas, ng mga bunga. Gayun din ang sino mang mananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. Pero tumugon si Allah. Kausap ni Ibrahim alaihi salam dito si Allah. Kaya importante tafsir eh. Bawa dito, qala man kafara, sumagot daw si Allah. So dito malinaw nang nagsasalita dito si Allah sa tafsir. Pero kung binabasa mo lang ito ng dire-diretso, isipin mo sino ba itong nagsasalita na ito. Pero sa tafsir malinaw si Allah. At sa konteksto na rin nito. Qala wa man kafara faumatti'uhu kalilan. Pero yun nga, sabi ni Allah, pero ang hindi mananampalataya, hahayaan ko lang siya na maglibang sandali, na matuwa, mag-enjoy lang sa buhay sandali. Thumma turruhu ila adabin nar. At pipilitin ko siya papasok sa parusa sa apoy, wa bi'sal masir. At napakasama na hantungan ito, itong impyerno. Ibig sabihin, ito yung pinangangaral din nila. Pinangaral nila yung paraiso, pinangaral nila yung impyerno, pinangaral nila yung araw ng pagtutuos, at iba pa. Hindi pinangaral naman ni Musa, wa fi da'wati Musa, asyaddu wuduhan. Tapos yung da'wa naman ni Musa alaihi salam, ganun din. Yung da'wa niya kay Paraon. Kaya nga, naging malinaw yung da'wa ni Musa alaihi salam. At sa sobrang linaw nito, kahit yung mga salamangkero, nagpatira pa sila. At hindi sila nagpatinag kay Paraon. Kasi pinagbantaan pa sila ni Paraon eh. Napuputulin yung kanilang mga kamay at paa ng magkasalungat. Inababanggit dito yung 3 aya lang eh. Pero balikan nga natin yung serye ng mga aya na yun.
Natalakay na natin to doon. Nung tinalakay natin yung buong kasaysayan ni Musa, alihis salam, pero balikan natin, inshallah. Biruin niyo, di ba yung mga salamangkero, ito talaga yung trabaho nila eh. Ito talaga yung trabaho nila. At hinahangad nila na manalo sila kasi kapag manalo sila, magiging malapit sila kay Paraon. Kasi bibigyan sila ng kayamanan, bibigyan sila ng pwesto sa gobyerno, at iba pa. Kasi matapos na magdawa si Musa alayhis salam, fatanaza'u amrahum bainahum wasarrun najwa. Nagtalo-talo daw yung mga ministro ni Paraon. At nag-iisip sila at nag-uusap kung anong gagawin nila. So lihim silang nag-uusap. Qala in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. So sabi nila sa isa't isa, yung dalawang tao na yan, dalawang masalamangkero yan, ang gusto nila palayasin kayo mula sa inyong lupa. So pinagbibintangan ni Paraon at ng kanyang mga ministro si Musa alayhis salam na gusto siyang paalisin sa kanyang lupa. Doon sa barangay, ganyan, yan yung bukang bibig niya eh. Gusto nila akong paalisin sa lupa ko. Nagpapaawa eh. Papaawa. Gusto niya kayong palayasin sa lupa niyo sa pamagitan ng kanilang salamangka. At alisin ang inyong matuwid na o ang inyong marangal na paraan ng pamumuhay. Kumbaga, yung binibintang nila kay Musa alayhis salam, alam natin walang katotohanan. Pero hindi na tayo nagtataka kasi alam naman natin sinungaling itong mga taong to. Fa'ajmi'u kaydakum thumma atu saffa. So dito kasama na rin pala nag-uusap yung mga salamangkero. Sabi nila, pagtipon-tipunin niyo yung mga plano ninyo at pumila ng isang linya para magmumukha silang organisado para masisindak si Musa alayhis salam. Waqad aflahal yawma man ista'la. Tunay na magtatagumpay sa araw na ito ang siyang mangingibabaw. Inaasahan nila mangingibabaw sila. Qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Sabi ni mga salamangkero, Moises, gusto mo ba na mauna na maghagis o kami ang mauuna na maghagis? Qala bal alqu, sabi ni Musa alayhis salam, hindi, mauna na kayo maghagis. Fa idha hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. At yung nangyari nga, yung kanilang mga lubid at yung kanilang mga tungkod gumagalaw. At sa paningin ni Musa alayhis salam, gumagalaw nga. Pero sa paningin ng iba, parang naging ahas talaga. Parang. Kaya nga isa ito sa mga dalil na yung mga propeta, tinatablan din talaga sila ng salamangka o ng kulam. Kasi kahit si Musa alayhis salam, nakita niya yung epekto ng salamangka ng mga salamangkero, yung magic nila. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. At si Moises sa kanyang nasaksihan ay nakaramdam ng takot sa sarili niya. Ibig sabihin, epektibo talaga yung ginagawa ng mga ano. Ngayon, iniisip natin, sinong maloloko ng lubid na gumagalaw tas akalain niya ahas. Pero hindi, kahit si Musa alayhis salam nangamba. Kasi matindi rin talaga yung ginawa nila, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kaya nga, yung tao, kapag nakaramdam siya ng pangamba, hindi ibig sabihin na kulang siya ng tawakkul o pananalig kay Allah. Hindi. Kasi kahit propeta nangangamba So tayo pa kaya. Walang problema. Hindi kapintasan yung makaramdam ka ng kahinaan, hindi kapintasan yung mangamba ka. Kul na la takaf innaka antal a'la. Sabi ni Allah, huwag ka matakot, ikaw ang mangingibabaw. Wa alki ma fi yaminika talkaf masana'u. Ihagis mo na ang nasa iyong kanang kamay, yung tungkod niya, at kakainin nito lahat ng ginawa nila. Inna masana'u kay dusahirin. Ang ginawa nila ay pakanalang ng mga salamangkero. Tricks lang, kumbaga. So nagmukhang ahas yung kanilang mga
lubid o tungkod. Wala yuflihus sahiru haytu ata. Hindi magtatagumpay ang salamangkero saan man siya magpunta o saan man siya manggaling. O ano man yung kanyang gawin. Faulkiya saharatu sujada. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. At nagpatira pa bigla yung mga salamangkero at sinabi nila na nananampalataya na kami sa Panginoon ni Harun at Musa. Galit na galit si Paraon. Qala amantum lahu. Naniniwala kayo ngayon sa kanya? Qabla an adana lakum, bago ko pa man kayo pahintulutan na maniwala sa kanya. Sa totoo lang, pag nabasa ko yung tungkol kay Paraon, pareho sila ng ng mga linya, ng mga dialogue o ano pa man. Innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra. Tunay na siya yung pinuno ninyo na nagturo sa inyo ng salamangka. Pinagbintangan pa niya yung mga tao. Magkasabwat talaga kayo, no? Ayaw niyang mapaniwala sa kanya, pinagbintangan na lang niya na magkasabwat. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulukum min khilafin. Siguradong puputulin ko ang kamay ninyo at paan na magkataliwas. Kasi parusa ito nung unang panahon. Kahit sa Quran, nababanggit ito. Wa usallibannakum fi judu'in nakhli. At ipapako ko kayo sa katawan ng mga puno ng dates. At pag pinako sila, ganun. Hindi yung ganun, yung katulad ng nangyari kay, hindi sa sinasabi nilang pagkakapako do kay Isa alayhis salam. Actually, may mga Kristiyano nga naniniwala Ganun yung pagkakapako sa kanya. Ngayon, kung ganun pala, di sana yung krus ganun. Hindi ganun. Yun nga, nagkakaano na sila, nagkakaiwahiwalay na sila ng pananaw. Meron pa ang version ng krus, ganun X. Ganun ka, pati yung paa mo nakahiwalay. So kahit sila, hindi sila nagkakaisa. Ano ba yung krus na pinagpakuan sa kanya? Ngayon, paano yung kasapuno pala ipinako si Isa alayhis salam? Hindi nakasabit sa leg nila, puno. Hindi krus. Kaya hindi pwedeng magkakaroon ng simbolo yung relihiyon tapos bibigyan mo siya ng kahulugan na kumbaga may kinalaman sa pagka-Diyos. Hindi pwede. Hindi pwede. So papako daw sila sa puno ng dates. Wala ta'lamun na ayun na asyaddu adaban wa abkat. Malalaman ninyo, siguradong malalaman ninyo kung sino sa amin ang pinakamatinding magparusa at pinaka magtatagal magparusa. Pero sabi ng mga salamangkero, wala silang pakialam doon. Qalu, lan nu'tiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Hindi namin ipagpapalit sa iyo ang anumang dumating sa amin na malilinaw na patunay. Nanampalataya na talaga sila. Yung ganun-ganun lang. Yun lang yung nangyari. Napakikling panahon. Nanampalataya agad sila. Walladhi fatarana. Hindi ka namin ipagpapalit sa siyang lumikha sa amin kay Allah na nakilala nila sa panahon na yun. Faqdi ma anta qadin. Gawin mo ang gusto mo. Ihatol mo na ang gusto mo. Hindi kami natatakot. Wala kami pakialam. Innama taqdi hadihil hayatid dunya. Dito ka lang sa dunya maghahatol. Katulad din to sa isa pang aya. Yung kausap niya yung kamag-anak niya na sikretong Muslim. Sabi niya, dito lang kayo maghahari sa lupa. Sabi naman ng mga salamangkero, dito ka lang maghahatol sa lupa. Dito mo lang magagawa maghari-harian. Inna aman na birabbina. Tunay na kami ay nanampalataya sa aming Panginoon, liyagfira lana, katayana, upang patawarin niya nawa ang aming mga kasalanan, wa ma'akrahtana alayhi minas sihri, at upang patawarin ni Allah ang anumang ipinilit mo sa amin na salamangka. Si Paraon yung nagpilit sa kanila na sagupain si Musa alayhis salam. Wallahu khairu wa abka. Si Allah ang mas mainam at mas magtatagal. Yung pinagmamalaki ni Paraon kanina. Ako ang mas pinakamatindi magparusa at magtatagal na magparusa. Pero hindi, sabi nila, kahit matagal yung parusa mo, mas matagal si Allah. Mas matagal si Allah. Mas mainam siya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Tunay na sino mang humarap sa kanyang Panginoon na kriminal, para sa kanyang impyerno. La yamutu fiha wa la yahya. Hindi siya mamamatay at hindi siya mabubuhay doon sa impyerno. Patuloy yung kanyang parusa. Wa may ya'tihi mu'minan, pero sino man ang
humarap sa kanya naman nananampalataya, kad amilas salihati, at gumawa ng kabutihan, faulaika lahumud darajatul ula. Para sa kanila yung matataas na antas. Diba sabi ni Paraon sa kanila, pinangakuan sila ni Paraon na sila yung mangingibabaw at magiging malapit sila kay Paraon. Wala kaming pakialam dyan. Kasi kay Allah mataas yung antas namin. Yun yung mas gusto namin. Hindi naman yung pagpapalit sa walang kwentang pwesto mo na ipinangangako sa amin. Alhamdulillah. Ito yung naging paninindigan ng mga salamangkero matapos silang marinig yung da'wa ni Musa alayhis salam. So, pininiwalaan din nila yung kabilang buhay. Di ba nabanggit paraiso, impyerno, na pinaniwalaan nila. Ibig sabihin, maaring bago pa man ito, naririnig na nila yung da'wa ni Musa alayhis salam. Alhamdulillah. Dito na sila talaga nakatiyak matapos nilang masaksihan yung himala ni Musa alayhis salam. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.